Ops kapatid, wag mo munang i-scroll ang video na ito. Hindi aksidente na nakita mo ang video na ito. Gusto lang ng Diyos na ikaw ay mahayagan ng kanyang salita. Dahil ang kanyang salita ay buhay. Ang kanyang salita ay ito ay nagbibigay ng lakas. Ito ay nagbibigay ng laya. Sabi nga ng aklat ng Ephesians chapter 1 verse 4, according as He hath chosen as in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Meaning to say, na bago lumalang ang ating Diyos ng langit at ng lupa at ng lahat ng bagay, ang tao ay pinili na. As He had chosen as in Him before the foundation of the world. So bago naglalang ang ating Diyos ng mga bagay, ay tayo ay pinili ng Diyos. Tayo ay mahal ng Diyos. Ako, ikaw, tayong lahat ay mahal ng Diyos. So ano man ang ating na-encounter sa ating buhay ngayon, no, may purpose po yan, no, may purpose po yan. Sa tingin mo yan ay masama, yan ay mabuti, may purpose po yan. Bawat na-encounter natin sa araw-araw, may purpose po yan, no. Maisip natin, bakit kaya na na-encounter ko, bakit kaya na naranasan ko ito? Dahil mayroon pong purpose, no. Sa mga oras na ito, ikaw ay pinapaalalahanan ng Diyos dahil ikaw ay pinili ng Diyos. Ikaw ay isa sa pinili ng Diyos. Bago pa siya nagtatag ng sanlibutan, ikaw ay isa sa napili ng Diyos. Ikaw ay mahal ng Diyos, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. John 3:16. So mahal tayo ng Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. So mahal tayo ng Diyos, no? Mahal tayo ng Diyos. Amen.